Accident-prone area. Taon-taon ay sinasabing kumukuha ng buhay ang 100 sa Antipolo, Rizal. Kaya naman sinasabing bukod sa mali raw ang engineering design nito, ay meron daw ligaw na kaluluwa ang sinasabing nananahan sa lugar na dahilan ng mga aksidente. Si Atom ang na-assign bilang bagong city engineer para i-redesign ang daanan. Hala ka pare, baka makita mo yung ligaw na kaluluwa doon. Baka sumama sa'yo. Biro ng isa sa kanyang mga kasama sa opisina. Tsaka dapat Atom sabihan mo sa multo, balik na rin yung damit niya para hindi na siya naliligaw, para makauwi na. Natatawa pang gatong ng isa. Mga loko talaga kayo. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganun. Alam niyo kung sino dapat ang minumulto? Yung mga nagbubulsa ng kaban ng bayan para sa maayos sanang kalsada. Matapos ang kantsawan na iyon, ay agad namang nilisan ni Atom ang opisina para nga inspeksyonin ang nasabing killer road. Bilang isang city engineer, ay halos wala na siyang time sa kanyang sarili sa dami ng project na naibigay sa kanya ng nasasakupan niyang LGU. Normal na sa kanya ang pagsasaayos at paggawa ng mga bagong kalsada. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang karatulang accident-prone area at sa tingin niya ay naroon na siya sa lokasyon dahil ito nga ang tinuturo ng ginagamit niyang direction up. Pagbaba niya ay napansin niyang halos walang dumadaan sa lugar at halos wala ring katao-tao sa paligid. Naisip niyang paano nangyari na madaming nadidisgrasya doon kung wala namang dumadaan. Pero sa kabilang bahagi ng kanyang isipan ay sinasabi namang baka kaya wala nang dumadaan ay dahil nga natatakot ng mga ito na madisgrasya o maaksidente. Muli siyang bumalik sa kanyang sasakyan para kunin ng ilan niyang mga gamit sa pagsukat at pagkuha ng mga dimension. Pero muli na naman siyang nagtaka na bakit wala pa rin yatang dumadaan na kahit anong sasakyan. Nakakaramdam na tuloy siya ng kakaiba. Sinubukan niya munang umupo sa likuran ng kanyang sasakyan dahil nakabukas naman ang tailgate nito. Sinubukan niyang buksan ang kanyang cellphone pero ipinagtaka niyang lobat dahil bago siya umalis sa opisina ay full charge naman ito. Kaya naman napakamot na lang siya ng ulo. Nang muli siyang tumayo para magsukat sana, nagulat siya nang may makita siyang parating na isang kotse. Kulay itim ito. Sa kabila ng nagulat ay napangiti naman siya dahil kahit papaano sa loob ng isang oras ay may dumaan din sa lugar. Pero laking gulat niya nang mapansin niyang paggewang-gewang ang andar nito at mabilis na sumalpok sa isang sasakyan na bagong dating lamang. Shock na shock itong si Atom sa kanyang nakita. Agad siyang tumakbo para tumulong pero laking pagtataka niya nang sa kanyang paglapit ay napansin niya na ang nakabanggaan ng kotseng itim ay ang kanyang kasakyan. Kitang-kita niya sa loob ang duguan niyang katawan. Ang hindi alam nitong si Atom ay 3 buwan na pala siyang patay at siya mismo ay naging sangkot sa isang matinding aksidente sa nasabing lugar. Paulit-ulit niyang nasasaksihan ang mga pangyayari dahil nanahan na ang kanyang kaluluwa sa accident-prone area. Kambal. Bago pa lang sa isang BPO company itong si Michelle, kung saan naging ka-teammate niya itong si Gary na isa ring part-time model. May tsura ito kaya naman marami sa kanyang mga katrabaho ang nagkakagusto rito. Pero wala itong kayabangan sa kanyang sarili, manapa ay palakaibigan lang. At hindi niya pinagsasamantalahan kung sino man ang nagkaka-interes sa kanya.
Kaya naman maraming nagugustuhan ng kanyang ugali at isa na itong si Michelle na meron ding lihim na pagtingin sa kanya. Pero hindi niya ito pinapahalata sa binata at hindi niya rin na-open kahit kanino. Kahit palasing na siya ay napipigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niya kasing maisama sa haba ng pila ng mga nagnanasa dito kay Gary. Pero ang hindi niya inaasahan ay nang ito mismo ang nagpakita ng nararamdaman nito sa kanya. Nagulat siya nang bigla siya nitong yayain na mag-dinner. Hindi niya iyon inaasahan. Alam niyang maraming magtataas ng kilay kapag nakita silang magkasama. Pero paano nga naman siya makakatanggi kung gustong gusto niya rin naman ito. Napadalas ang kanilang paglabas hanggang sa magtapat ng nararamdaman nitong si Gary kay Michelle. At dahil nakita naman niyang seryoso, ay binigyan niya ito ng chance. Ang hindi niya alam ay dito na magsisimula ang nakakakilabot na bahagi ng kanyang buhay. Halos araw-araw ay magkasama silang dalawa. Inaasar na nga sila na baka daw kahit sa CR ay sinasamahan pa nila ang isa't isa. Pero wala sa kanila iyon dahil talagang sobra ang pagmamahalan nila. Marami rin namang natutuwa at may mga nagkasabing bagay naman daw sila. Pero ang ilan naman ay hindi totoo. Hindi naman kasi ganong kaganda itong si Michelle. Kung may tsura siguro ay oo. Kaya nga lagi pa rin siyang nag-aalangan na naging boyfriend niya ang obsession ng karamihan. Lumakas na lamang ang kanyang kalooban at nagkatiwala sa kanyang sarili dahil na rin mismo sa kung paano siya ituring nitong si Gary. Alam niyang mahal na mahal siya nito. Isang pagkakataon ay nasa banyo itong si Michelle at inaayos niya ang kanyang buhok dahil lumuwag ang pagkakatali nito. Mula sa kanyang pagkakayoko ay nagulat siya nang sa kanyang pagtingala ay biglang lumitaw sa kanyang likuran ang imahe ni Gary. Pero muli niyang ipinikit ang kanyang mata. Bigla itong nawala. Nagpalinga-linga tuloy siya. At nagtaka siya rito. Nagpalinga-linga siya pero wala na siyang nakita pa. Pagbalik niya sa cubicle ay dinaanan niya itong si Gary. Anong ginagawa mo sa CR kanina? Tanong niya dito. Anong CR? Hindi naman ako maalis dito. Eh kasi nakita kita kanina eh. Kala ko ikaw yun. Ikaw ha? Nalayo lang ako ng ilang metro sa'yo. Nag-hallucinate ka na kagad. Namimiss mo na kagad ako. Biro ni Gary sa kanya. Pero hindi siya tumugon dito at hindi rin siya natawa dahil nakakaramdam nga siya ng kaba. Isang gabi at naka-off itong si Michelle at matutulog na sana siya sa mga oras na yon dahil gusto niyang magbawi. Bahagya na bumipikit ang kanyang mga mata nang bigla siyang mapadilat dahil muli na namang lumitaw ang imahe ni Gary sa kanyang harapan. Bagaman nakakaramdam siya ng takot, ay nangibabaw sa kanya ang pagtataka. Lalo na nang muli itong maglako. At dahil nga sa mga pangyayari sa ilang araw na nagdaan, ay napaisip itong si Michelle. Dahilan para kausapin niya si Gary patungkol dito. Ibig mo sabihin meron akong doppelganger ko? Natatawang wika nito. Hindi ko alam Gary. Nagpapakita lang naman siya eh. Kaya hindi ko alam kung doppelganger ba yun o isang multo. Anong multo, Michelle? Ibuhay na buhay naman ako. Alam mo, sa tingin ko kailangan mo na mag-leave ng ilang araw. Baka napapagod ka na sa trabaho. Sa winikang iyon ni Gary ay napaisip naman itong si Michelle. Sinunod niya ang gusto nito dahil baka napapagod nga lang siya. Kaya naman nag-hallucinate na siya. Pangalawang araw ng kanyang leave nang tumawag sa kanya ang isa sa kanyang mga katrabaho. Dahil hinuli raw ng pulis itong si Gary. Pero ang mas ikinagulat niya ay hindi pala talaga si Gary iyon. Sabi ng mga pulis ay kakambal niya raw ito. At pinatay niya pala si Gary noong nakaraang linggo lamang. Dahil gusto nitong makuha ang mga pamanang lupa ng mga magulang ni Gary. Itinakwil na kasi ito dahil sa tigas ng ulo. At nagpanggap lamang siya na si Gary para mapasa kanya ang mga lupain. Lamay. 3 araw nang nakaburol sa isang kalye sa Tondo
ang isang matandang palaboy. Ang sabi-sabi ay nadatnan na lamang itong walang buhay sa tapat ng isang 7-Eleven. Laging nadadaanan niyon ni Yuri sa tuwing may bibilin siya sa lugar. At kung may sobra ay naaabotan pa niya ito, kung di man ng pera ay pambili ng pagkain. Kaya naman ikinagulat niyang patay na pala ito. At ipinagtaka naman niya na kung bakit nakaburo lang isang taong grasa. May kamag-anak pa ito. Ito ang tanong niya sa kanyang sarili na naitanong din niya sa kanyang nanay. Ang sabi, inako raw ni Dado ang pag-aasikaso sa bangkay at siya na daw ang magpapalibing nito. Wika ng nanay ni Yuri. Lumipas ang ilang araw nang muling mapadaan sa 7-Eleven itong si Yuri. At bahagya niyang dinapuan ng tingin ang pinagtatambayan ng palaboy. At napansin niyang pinaglalagyan na ito ng basura sa mga sandaling iyon. Bumili siya ng tubig sa loob nang mapatingin siya sa malaking ball mirror sa sulok. At laking gulat niya nang bigla niyang makita dito ang matandang palaboy na nakatitig sa kanya. Hindi siya makapaniwala dito. Kaya naman napayuko na lang siya. At nang muli niyang titigan ang ball mirror ay wala na ito sa kinalalagyan niya. Matapos bayaran ng tubig ay mabilis siyang lumabas para muling tignan ang pwesto ng palaboy. At naisip niya bakit nagpapakita ito sa kanya. Isang umaga habang nag-aalmusal ay natanong na naman niya sa kanyang nanay kung nailibing na ba ang nakaburol. Ayun nga ang matandang palaboy. 3 linggo pa lang yun, Yuri. Kadalasan na 1 buwan ang burol dyan ni Mang Dado. 1 buwan? Napakatagal naman yata, Nay. Gulat na wika ni Yuri. Hindi mo pa rin ba alam? Tanong naman ng nanay niya sa kanya. Ang alin, Nay? Bagong racket yan ni Dado. Dahil na rin nga ng mga pulis yung tupada nila dyan. Kaya naman lumipat siya ng modus. Ang ginagawa niya ay naghahanap siya ng mga patay na wala nagkikiling. Tapos ibuburol niya para paglamayan. Kung matagal itong paglalamayan ay tiyak malaki ang kikitain niya sa mga tong dito. Marami nga ako nakikita dyan mga dumadayo, mga hindi ko kilala, para magsugal lang. Ginagawa na lang instant casino ang burol ng patay. Sa winikang iyon ng nanay ni Yuri ay nagkaroon tuloy siya ng ideya kung bakit tila minumulto siya ng matanda. Bago pumasok sa kanyang trabaho ay dumaan siya sa nasabing burol para makatiyak kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang nanay. At siya mismo ang nakakita ng matinding sugal sa lugar na iyon. At napansin niya rin na maraming mga langaw na ang umaaligid sa kabaong at medyo nangangamoy na rin ito. Naisip niya na baka tinitipid ni Mang Dado ang pagturok ng formalin sa bangkay. Sinubukan niyang lumapit sa kabaong para sana silipin ang labi ng matanda. Nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Nagulat siya dito at nang tignan niya ay wala namang tao. Patingin tuloy sa kanya ang ilang mga nagsusugal doon at si Mang Dado dahil sa kanyang reaksyon. Oy Yuri, ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Mang Dado sa kanya. Pero hindi na siya sumagot dito at agad niyang nilisan ang lugar. Hanggang sa kanyang trabaho ay hindi mawala sa kanyang isip ang mga nangyayari sa ilang araw. Kung bakit nga ba siya pinagpapakitaan ng matandang palaboy. Bigla niyang naisip na baka may gusto itong iparating sa kanya. At doon niya na hinuha ang lahat na baka humihingi ito ng tulong o katarungan sa ginagawa ni Mang Dado sa kanyang bangkay. Kailangan gumawa ng paraan nitong si Yuri. Kaya naman pag-out niya sa trabaho ay wala na siyang sinayang na oras at agad siyang nagtungo sa mga pulis. Dahil malamang ay kasabwat ni Mang Dado ang mga taga-barangay. Sinabi niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman patungkol sa modus. Ang mga bangkay na ibinuburol sa kanilang lugar para pagkakitaan. Wala ring sinayang na oras ang mga pulis at agad nagtungo ang mga ito sa burol. Sa di kalayuan ay natanaw na lamang nitong si Yuri kung paano dinadampot ng mga pulis itong si Mang Dado at ang mga ilang pang nagsusugal sa burol. Kaya naman pag uwi niya ng bahay ay agad bumungad sa kanya ang kanyang nanay. Pinuli na pala si Dado, no? Tama lang yun. Pinagsasamantalahan niya yung mga patay. Wala siyang konsensya.
Kiit ng nanay ni Yuri. At hindi naman siya kumibo na dahil lang hindi alam nito ay siya ang dahilan kung bakit nabulgar ang ilegal na gawain ni Mang Dado at dito ay tuluyan ng mawawala ang lamay.